Muli magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik para po sa ikalawang subject ko po na ituturo sa inyo for the College Entrances Review Program po ng Smart Taytay Training Institute. So, pamumuno po ng ating Local Government Unit of Taytay. So, ayan, um, sa ating mga tagapakinig ngayon, sa mga nagre-review for the college entrances and also kung may scholarship test kayo na iti-take, ayan, malaking tulong din po itong review program na ito. So, yun nga po, katulad ng sabi ko kanina, pangalawang subject natin ito. Okay? Pangalawang subject to na ituturo ko sa inyo, which is ngayon naman ay statistics and probability. Last time, tinuro ko sa inyo yung geometry. So, students, ngayon lang magkakaroon lang tayo ng konting changes sa atake. Kasi yung geometry natin, uh, I I think medyo kakaiba yung turo ko sa geometry kasi yun, para akong nagle-lesson talaga sa inyo. Para akong nagtuturo talaga na hindi tayo, I mean, may mga sinosolve tayo, may mga questions doon, may mga problems tayong sinosolve. Pero more on, maraming part pa rin yung concepts. Bakit? Kasi sa geometry, kinailangan kong ituro sa inyo yung concepts kasi wala ngang geometry sa senior high school. So, kailangan natin i-build siya ulit. Kaya ganon. Ngayon po, sa statistics and probability, dahil meron naman kayong stats and probability sa senior high school, mas focus tayo on solving. Yes, may concepts pa din. Babalik natin yung formula. Okay? Pero more on questions tayo dito. Okay? Mas maraming questions, mas maraming solving tayo sa stats and probability. Okay? So, ayan. So, simulan na natin. So, ano nga ba ang ating overview? Ano yung magiging discussion natin for the statistics and probability? So, nandiyan, uumpisahan natin ngayong araw sa counting techniques and combinatorics. Okay, kung hindi kayo familiar sa term na combinatorics, diyan po papasok sina permutation, combination. Okay? Then the probability concepts and logic. Nandito rin si data representation and analysis for our second discussion. Then we'll also have the normal distribution and inferential statistics. Okay? So, kasi ito napapansin namin sa college entrance test, isa ang statistics and probability sa hindi masyadong napagtutuunan ng items. Okay? Usually, ang mga items nandito, mean, median, mode, ganyan. Mga table and graph na i-interpret, ganyan. So, doon mas pumapasok si statistics and probability. So, kung mapapansin nyo sa discussion natin ng geometry, mas malawak yung kay geometry, kay stats, medyo kakaunti. Okay, pero yun kasi ay general topic, so malalaking chunks din yan ng knowledge. So, ngayon, katulad ng ginawa natin sa geometry, ito lang, so, simpleng rate lang ulit sa inyong mga sarili. Okay? So, ayan, natandaan nyo ba kung ano ang rating ninyo sa mathematics last discussion ko ng geometry? So, from 1 to 10, how much you like mathematics or numbers? Tingnan nga natin. Check natin, sa review program ba, nagbago ba yung kagustuhan natin sa math? Lumala ba? O mas nakikita natin sa math na hindi naman pala siya ganun kahirap? I mean, mas katanggap-tanggap na ba siya ngayon? Okay? So, tingnan nyo lang. Self-assessment lang, kumbaga. Next! Ngayon, kung last time ni-rate nyo yung sarili nyo how good you are in geometry, ngayon naman, how good you are in statistics and proba. Okay? Stats and proba. Na subject sa senior high school. Ano bang grade nakuha nyo dito? Mataas ba? So, ayan. Just simply rate yourselves. Pwede nyo i-comment sa kung saan kung may comment section man. Okay? So, ayan. Comment nyo. Kung wala, sulat nyo lang sa maliit na papel. Malay nyo. Tapos after the discussion, rate nyo ulit yung sarili nyo. Malay nyo, nagbago ba? Gumanda ba? Pumangit ba? Sinira ba ni Sir Arvin? Nagkaroon ba ng trauma? Okay? So, ayan. Next. Pinakamahalaga ulit, gaano tayo ka-willing matuto ng stats and proba sa mga susunod na videos? Okay? From this video and sa mga susunod pa. Okay? So, ayan, kung rate nyo na yung inyong mga sarili, okay? Panghawakan nyo yan. Kasi ako, I always do self-assessment. Alam ko kung sa tingin ko, nasaan ako
pagdating sa knowledge ko, pagdating sa skills ko sa mga bagay-bagay. I have my self-assessment. Okay? Bukod pa syempre doon sa mga assessment ng other people around me, yung mga standardized assessment, mga exam man yan, performance test or what. Okay? So at least, di ba, para alam mo kung komportable ka ba dun sa bagay na yun o hindi. So ngayon, let's start na. Daldal na naman ni Sir. Pasensya na po. Okay? So, ayan, madaldal po talaga si Sir. So, counting techniques and combinatorics. So, let's start this one with the probability of an event. So, for an event A of a discrete sample space S, the probability of A can be computed using the formula. The probability of A is equal to the number of elements of A divided by the number of elements in the sample space. Okay? So, dito, dito po sa, for a discrete case, the probability of an event A can be computed by simply counting the number of elements in A and dividing it by the number of elements in the sample space. So, sample space, ibig sabihin, lahat ng possible outcomes. Okay, sige nga, sulat nga natin dito. Ano pagkakaiba ni NA kay NS? Pag sinabi nating NS, dahil ito ay kay sample space, all possible. Wait lang, bakit nakatagilid? wait lang. Burahin natin. Alam kong pangit pa rin to kahit burahin ko at isulat ko ulit, pero wag lang sanang tagilid. All possible outcomes. Okay? Etong nasa taas naman, okay, ito naman yung tinatawag naming favorable outcomes. Okay? So, ano pagkakaiba ni favorable outcomes kay all possible outcomes? So, example, di ba? Yung usual na mga example natin. For example, mayroong basket na naglalaman ng 5 puting itlog at 5 brown na itlog. Okay? And then, you are finding for the probability na ang makukuha mo ay brown egg. Okay? Once again, you're finding the probability of getting a brown egg. Okay? Kung sabihin natin may tig-5 lang, or sabihin natin para medyo iba, tatlo yung puti, 2 yung brown. Okay? 3 puti, 2 brown ang nasa basket. Ang gusto mong makuha ay yung brown egg. Okay? Ano yung favorable outcome sa'yo? Okay? What is the number of favorable outcomes sa'yo? Eh di yung number ng brown egg. So, kung may 3 brown, 2 puti. So, ang favorable sa'yo ay yung 3 brown egg. So, that would be your favorable outcomes. So, example, sulat nga natin dito para mas malinaw. 3 brown eggs. 2 white eggs. Or yung regular eggs natin. Okay? You're finding for the probability of brown eggs. Yung favorable outcome sa'yo would be the 3. Okay? Kasi di ba pag bubunot ka dyan, ilan yung pabor dun sa kagustuhan mo na ang mabubunot mo ay brown eggs? 3. Okay? So, si 3 ang favorable outcomes mo. Divided by the all possible outcomes. Ilan bang itlog yun nandoon sa basket? So, meron kang 5. Kasi that is 3 brown eggs and 2 white eggs. So, ngayon, anong probability na ang makukuha mo ay brown eggs? The probability is 3 over 5. Okay? If you are going to talk about it in terms of percentages, that is 60%. Okay? So, kung bubunot ka sa basket na yon, 60% chance na makakabunot ka ng brown eggs. Okay? So, that's as easy as it gets. So, ngayon, we have the counting techniques. Paano ba tayo magbibilang? Okay? Ilan ba yung possible outcomes na meron? Okay?
Kasi hindi naman ganun kadali lagi na, okay, brown eggs na 5, yun na yung iyong possible outcomes or yung sample space mo. So we have what we call the counting techniques wherein meron tayong tinatawag na multiplication rule. Dito malalaman natin ilan ba yung possible na sample space na meron. Okay? So sabi dito, if E sub 1 is an experiment with N sub 1 outcomes, and E sub 2 is an experiment with N sub 2 possible outcomes, then the experiment which consists of performing E1 or E sub 1 first, and then E sub 2 consists of N sub 1 times N sub 2 possible outcomes. Sir, paano naging multiply yan? Di ba? Parang ang sabi natin, or sabi sa algebra, kapag ang dalawang letter ay magkatabi, the operation would be multiplication. Okay? Sir, paano ba to? O, example. Okay? Find the possible number of outcomes in a sequence of 2 tosses of a fair coin. Pag sinabing fair coin, two-sided coins yan. Okay? So, dito, ano ba yung experiment natin? So, sabi, 2 tosses. Diba? So, magtotoss ka daw ng coin ng 2 beses. So, ano yung experiment 1 natin, sir? So, for our experiment 1, we have the toss coin. Ano ang ating E2? Another toss coin. Okay? Another toss coin. Ilan ba ang number of outcomes pag nag-toss ka ng coin? Di ba 2? That's either heads or tail. O, sa experiment 2, which is toss coin din, meron ka ring 2, which is head and tail. Ilan ang iyong possible number of outcomes? Okay? So, sa sample space mo, ilan ang meron sa NS mo? So, you'll have 2 times 2, which is equal to 4. Okay? So, kung familiar kayo, dito yung sa statistics, nagkakaroon tayo ng tree diagram. Okay? Ano ba itsura ng tree diagram? Okay? Let's try to have a tree diagram here. Okay? Maggagawa lang ng tree diagram ha, para ma-remind lang tayo ano ba itsura ng tree diagram na yon. Okay? So, tree diagram, pwede siyang horizontal, pwedeng vertical. Okay? So, E1 muna. Experiment 1, anong possible na lobas kay E1? Di ba, meron tayong head at tail. Tama? Then, kay E2, ano ulit? Head and tail ulit yan. Pero, ipapartner mo siya kay E1. So, pwedeng head dito, tail dito. Dito rin kay tail, papartneran mo lang din ng isang head, isang tail. So, ilan ang possible outcome? We have 1, 2, 3, and 4. Ano yung 4 na yon? So, from head, papunta sa head. Ayan yung una. Yung head, papunta sa tail. Head, tail. Yung tail, papunta sa head. Tail, head. Si tail, papunta kay tail. So, you have this 4 possible outcomes. Pero yun nga, because you're taking an examination, hindi naman hihingin sa atin sa exam kung asaan ang solution. So, we could use this multiplication rule para makuha yung number of possible outcomes. Okay po? Dito, sir, bakit 2 times 2? Kasi, una, pag nag-toss ka ng coin sa unang experiment, it wouldn't affect. Okay? Wala namang rule na sinabi na kapag nag-head ka na sa una, bawal ka na mag-tail. Tama? Walang sinabing ganon. So, dalawa sila na magkaibang experiment. They do not coexist. Hindi sila makaka-apekto sa isa't isa. So, 2 times na tayo. Okay? Sir, paano kung sinabing there should be no repetition? Like, for example, nag-head ka na, dapat iba na yung susunod. Kung nag-tail ka na, dapat iba na yung susunod. Kung magkakaroon siya ng repetition, dun sa number of possible outcomes ni second experiment, doon maapektuhan. Okay? So, mababawasan tayo ng isa. Okay? So, magiging 2 times 1 na yun, which is equal to 2 na lang po ang number of possible outcomes. Yun ay may condition. Kaya mahalaga po na intindihin natin yung problem presented to us if they have conditions or what.
Okay? So, dahil dito, wala namang condition na binigay. Ang sabi lang, find the possible number of outcomes in a sequence of two tosses of a fair coin. Yun lang naman ang sinabi. Wala namang kung ano mang condition. Okay? So, ano lang siya? As is lang tayo. Next one. So, find the number of possible outcomes of the rolling of a die and then tossing a coin. So, dito, sa rolling of a die, ilan ba ang possible outcome natin? Sa rolling of a die. Si ba ang die ay isang cube? O, alam natin ang cube ay may 6 faces. So, meron niyang 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Sa tossing a coin, alam natin na ang tossing of a coin, meron lang yang head and tail. So, kay die, meron kang 6 possible options or possible outcomes. Kay tossing a coin, meron tayong 2. So, for our sample space, that would be 6 times 2, which is equal to 12. Okay? So, ayan. Pwede nyo po akong sabayan ha sa pagsasolve or sa pag-identify if you want to pause the video. For example, you want to pagka-flash nung problem or nung question, gusto nyo munang sagutan on your own. Bago nyo tingnan yung gagawin ko, pwede naman po, i-pause nyo lang po saglit, tapos continue na lang kapag comfortable na kayo or okay na kayo. Okay? Next, how many different license plates are possible if the Philippines uses 2 letters followed by 3 digits? Okay? 2 letters followed by 3 digits. Okay? So, license plate daw po na binubuo ng 5. Okay? Dun sa 5 yon, 2 ay letters, 3 ay digits. So, ilan nga ba ang letters natin? So, sa alphabet po natin, we have 26. Tama ba? From A to Z, meron yan 26. Okay? Tama ba? So, sa digits, meron tayong 10. O, bakit nga 10? Sir, di ba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lang? 9 lang yon. Kasama yung 0. Sasama po natin si 0. Kasi si 0 po ay isang digit din naman yan. Okay? Sa mga license plate naman natin, pwede naman pong maglagay yan ng 0. Okay po? So, ngayon, ano nang gagawin natin? So, sa license plate, di ba 5 nga yan? So, 1, 2, 3, 4, at 5. Ito ay letters. Okay, itong 2 yan. Etong huling 3 ay digits. Tama? Oh. Sinabi ba na pwedeng ulitin may sinabi ba na bawal ulitin yung letters? Meron po bang sinabi na bawal ulitin yung letters? Wala. Okay? May sinabi po ba na bawal ulitin yung digits? Wala din po. Okay? So, ngayon, ano gagawin natin? Doon sa unang option ng letters, meron kang 26 options. Doon sa pangalawang option, or dun sa pangalawang letter, meron ka ulit 26 na options. Bakit 26? Sir, hindi ba 25 na lang? Once again, wala naman pong sinabi sa problem na bawal umulit yung letters. Therefore, we can use it as it is. Okay? Na 26 at 26 yan. Sa digits, ang first digit, pwede tayong pumili. That's from 0 to 9. So, that's 10 digits as options. Wala ulit sinabi kung pwedeng ulitin. Ay, kung bawal ulitin, rather. So, pwede yan. 10 ulit, tapos 10 ulit. Okay? Ano na ang gagawin dito? Sa unang, dun sa license plate, may 26 options tayo. Sa pangalawang slot, meron tayong 26 options din kasi parehas silang letters. Then, for the last 3, meron yung tigda 10 options. Kasi, pare-parehas na digits ang kailangan. So, anong sabi natin kanina? Okay, kung mayroong experiment 1 with n possible outcomes, and experiment 2 with n possible outcomes as well, you just simply multiply all the possible outcomes. So, 26 times 26 times 10 times 10 times 10. Okay? So, dito, kung nakita nyo naman, wala naman tayong option na
Wala tayong option na mag-solve po sa harap nyo, sorry. Okay? So, ayan, you try your best to multiply this one. 26 times 26 times 10 times 10 times 10. Oh, itong times 10 times 10 times 10, that would be 1,000. Tama? Okay, 1,000 na yon. Yung 26 times 26, okay, you may pause the video if you want to. Okay? Oh, hintayin muna natin silang i-pause. Pag na-pause na nila, okay, ayan, feeling ko na-pause na ng mga gusto mag-pause. So, 26 times 26, that is 676. So, 676 times 1,000, that would be 676,000. Okay? So, that would be the number of different license plates na pwede nating ma-produce. Okay? Eh sir, paano kapag gusto natin lagyan ng limitation? For example, gusto natin na dun sa letter bawal umulit. Okay? For example, yung letter bawal umulit. Kung ayaw mo umulit yung letter, anong gagawin natin pagdating sa pagsosolve? Okay? Pwede natin gawin ay here, instead of writing 26 dun sa second part, we can have it as 25 na lang. Okay? So, kung 25 na lang yan, ilan na lang ang possible options natin sa pagbubuo ng license plate? Magiging 650,000 na lang po. Okay? Eh sir, paano kung sa digits gusto ko wala ding uulit? Pwede ang mangyari, kung sa 10 digits, dun sa digits, ang unang option mo ay may 10 ka, sa pangalawang digits, magiging 9 na lang siya kasi nabuwasan ng isa, napili mo na isa eh. Then, dun sa pangatlo, nabuwasan mo ulit ng isa pa, magiging 8 na lang po. Okay? So, ngayon, ilan na yung possible outcome? Okay? So, ngayon, we now have 26 times 25 times 10 times 9 times 8. That would give us 468,000 na lang po. Okay? So, kung may kita po ninyo, ganun po kalaki yung epekto kung magkakaroon po ng certain conditions. Okay? Ganun po yung possible na maging effect whenever there are conditions po presented to us. Kaya po, in taking your examination for the college entrance test and for the different scholarship exams na ita-take po ninyo, you really have to pay attention to details. Okay? But not to the point na mauubos na yung oras ninyo in overthinking the question. Okay? Kasi possible yan, may mga gumagawa ng exam na gusto kasi talaga nila magkamali yung estudyante. So, anong nangyayari? Kapag po kasi yung pagkakagawa ng exam ay gusto talagang magkamali yung estudyante or yung magte-take ng exam or gusto talagang pahirapan kayo, dadalihin po kayo niyan sa choices. Okay? Anong gagawin sa choices? Deliberately ang gagawin nila dyan. Lahat ng nasa choices, possible mong masolve. Okay? Para magduda ka. So, yung mga sinabi natin kanina, for example, yung sagot na 676, yung sagot na 650,000, yung sagot na 468,000, ilalagay nila yun as option. So, kung ikaw medyo nahirapan kang intindihin, nagkaroon ka ng pagkakamali in understanding the question, kahit anong gawin mong pagsasolve, may roon sa choices na lalabas. So, ikaw mismo, magdududa ka na. Okay po, mahihirapan ka po talaga sa exam. Kaya po, number 1, you really understand the question first. Okay? You really have to understand the question first kung anong pinapahanap niya. Next, so dito sa counting techniques, meron kasi tayong dalawa, si permutation and si combination. So dito naman, siguro naman gamay na gamay natin ito. So ayan, kinuha ko siya sa online maths. Okay? So ano bang pagkakaiba ni permutation at ni combination? Pag kay permutation po, permutation means total number of ways in which we can arrange the elements in the combination order combination. The order in which the elements are placed is very important. Okay? So, ayan yung pinaka-highlight natin. Wait lang, magbabago lang po ako ng aking... Ayan. So, dito, order is very important. Okay, for example, on tossing 3 coins,
HHT or the head-head-tail is different permutation from HTH. Okay? So dahil sa combination kasi students, HHT and HTH are the same. Okay? Bakit? Kasi may dalawang head, may dalawang tail, ay may isang tail, tama? Yung kumbaga, yung elements present in the possible outcome is the same. HHT tsaka HTH. Ang sasabihin diyan ni combination, yun lang din naman yun eh, iniba mo lang yung order. Pero kasi kay permutation, mahalaga ang order. Pag naiba ang order, ibang option na siya. Okay? So, permutation can be made using repetition or without repetition of elements. So, depende na sa problem once again. Okay? So, pagdating naman po kay combination, combination means total number of ways in which we can select some elements from a given set of elements. Dito naman, hindi na importante si order. Okay? Kasi, yung HTH and HHT nga, parehas na lang yan sa paningin niya. Okay? So, ayan. May magiging changes tayo sa pag-solve niyan. Depende kung permutation or combination yung pinapahanap sa inyo. Okay? So, let's have permutation first. So, in general, if permutations are to be filled from n objects, then the total number of possible ways they can be filled are given by n times n minus 1 times n minus 2 hanggang maging n minus r plus 1. Okay? So, we could use this formula, the n factorial divided by n minus r factorial. Okay? So, kung sa CalQ, etong NPR, I know you are familiar with this one. Okay? Yang NPR po na yan. So, I hope you are familiar with this one, the NPR. Pero, for the sake of the review and for the sake of your college entrance test, deadmahin nyo po muna tong NPR. Bakit ko sinasabing deadmahin sa NPR? Kasi po hindi nyo po yan magagamit sa mismong exam. Kasi wala naman po kayong calculator sa mismong exam. Mas kailangan natin ngayon, when we are dealing with permutation, ay ito. Yung n factorial divided by n minus r factorial. O, para sa mga nakakalimot, ano ba si n factorial? Okay? For example, you have 3 factorial. Ano ang sagot sa 3 factorial? That would be 3 times 2 times 1. So, that would be 6. Okay? So, factorial, ang ginagawa lang dyan, from the number given to you, pababa yan, multiplication. Okay? Number given to you would be the start, then pababa, multiplication. Okay? Hindi po addition, multiplication po ang gagawin. Okay? O, ngayon, let's deal with permutation. You are setting a new security pin for your smartphone. The device requires 4-digit code. And to make it extra secure, you decide that no digit 0 to 9 can be repeated. How many unique 4-digit passcodes can you create under this rule? Okay? So, ayan. Ngayon, paano ba natin to gagawin? Oh, balikan natin. Okay? Balikan po natin yung kaninang formula. Okay? So, kanina, ang sabi sa atin pong sa atin pong formula ng permutation kanina, we have here, n factorial divided by n minus r factorial. Okay? So, ayan, gamitin natin siya. Pero mamaya may sasabihin din ako sa inyo na possible natin gawin. Okay? Pero before we use the formula, n minus r factorial, let's digest the problem first. Kasi yun yung pinaka importante. Una, ang choices mo ay 0 to 9. So, that's 10 digits na meron. Diba? Binilang natin kanina yon. Pero, sa 10 digits na yun, ang kailangan lang natin ay 4-digit code. Ano pa ang importante? No digit, can be repeated. Walang pwedeng maulit.
Okay? Ulitin ko. Walang number ang pwedeng maulit. Okay po? So ngayon, paano natin siya kukumputin? Turo ko muna yung medyo mas madaling way for me. Okay? Once again, madaling way po para sa akin. So ano ba ang meron tayo? So ang sabi dito, kailangan mo ng 4-digit code. Passcode 1, 2, 3, 4. Ang choices mo ay 10 digit. Doon sa unang digit, okay, eto. First, second, third, tsaka fourth. Okay? Sa unang digit, ilan ang option mo? You have 10 options. Then sabi, no repetition daw ang mangyayari. Tama? So sa second digit, ang option mo na lang ay 9. Okay? Sa third digit, nabawasan na naman ng isa kasi kinuha mo na kay second, magiging 8 na lang. Then kay fourth digit, dahil nabawasan na naman ng isa, mayroon ka na lang na 7 digits. Okay? So you could simply multiply this 4. Okay? Oh, 10 times 9, that's 90. Tama? Times 8. So 0, 8 times 9, 72. Times 7, 0, 14, carry 1, 7 times 7, 49, plus 1, 50. Okay? So, our answer is 5,040. So, kaya nating bumuo ng 5,040 unique 4-digit passcodes under the rules given to us. Okay po? So, ayan po siya. Oh, ngayon, sir, paano gagamitin tong formula na nasa gilid? If you want to use this formula, wala namang problema. Ano si N? Okay? Si N po, sorry. Bakit ba ganun? Yung N po natin, okay? Ba't ganun? Papangit na ng papangit yung sulat ko. Bakasyon kasi. De joke lang. Ito, number of options na meron tayo. Okay? Yung R, ito, number of options or number of items needed. Yung kailangan mo lang. O bakit N is the number of options, R is the number of items needed? Kasi dito sa problem na to, di ba ang ginamit natin na N? Okay, ilan ba ang options natin? We have 10 options. That is from 0 hanggang 9 for the digits. Yung R is yung number of items needed natin. Bakit? Ang kailangan lang natin ay 4 digits. Kasi 4-digit passcode lang yung meron. Ang kailangan. Okay? So, dito, paano natin to gagamitin, sir? E di ilapat natin si N tsaka si R. So, kung si N ay 10, so 10 factorial. 10 factorial divided by 10 minus 4 factorial. Okay? O, tandaan, ano ba si 10 factorial? Di ba sabi natin, pag may factorial, that would be yung 10 yung number na nandun, yun, no, simula, pababa, multiplication. So, ang mangyayari dyan, 10 times 9 times 8 times 7 times 6. Wait lang, wala akong space. I need space. Give me space. De joke lang. So, ayan. Burahin na lang din po natin, ha. Okay, wait lang. Medyo ayaw niya ata. Low quality ata yung pamburang dala ko. Ayaw niya magpabura. 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Diba yan? Oh, next. We have 10 minus 4 factorial. That would be 6 factorial. Tama? 10 minus 4, that's 6. 6 factorial. So, we have 6 times... Bakit 7? Okay.
6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. As you can observe, yung 6, 5, 4, 3, 2, 1, meron sa taas, meron sa baba. Ano ibig sabihin? Pwede mong i-cancel. Cancel mo tong lahat. Cancel mo tong lahat. Sinong natira? Si 10 times 9 times 8 times 7. Ito. Papunta dyan. Parehas. Si 9, papunta dito. Parehas. Si 8, papunta doon. Parehas. Si 7, papunta doon sa kabila. Parehas. Tama? Sila na lang yung natira. So, therefore, the answer is really 5,040. Okay? Ang unique 4-digit passcodes na pwede nating gawin under the rules given to us na walang repetition ng digits. Okay? O, tingnan nyo. May options pala. Si Sir, sorry. So, ayan. So, our answer is letter C, 5,040. Okay? So, ayan siya. Next one. Ayan, may choices pala. Okay? So, ayan. Dito naman, 4 names are drawn from the 15 members of a club for the offices of President, Vice President, Treasurer, and Secretary. How many different ways can this be done? Ay, wait lang. May hindi pala ako nabanggit kanina. Kasi di ba ito ay permutation. Bakit nga ba siya naging permutation? Bakit hindi combination? Okay? Di ba kasi kapag we are dealing with the pin, siguro naman, alam yung pin sa cellphone. May pin, di ba? Okay? Bakit siya naging permutation? Kasi mahalaga yung order. For example, ang pin ng phone ko ay 7653. Okay? 7653. Kay permutation kasi tandaan, mahalaga ang order. Mahalaga dito ang order. Magkaiba ang order, magkaiba na agad yon. Okay? For example, yung for example, 5, 6, 8. For example, ang pin ko ay 5682. Okay? 5682 is different kay 6825. Di ba? Magkaiba yan dalawang pin na yan. Si 5682 at si 6825, magkaiba po yan. Tama po? Kaya po sinabi natin na permutation. Okay? Kasi di ba kay combination, sa kanya, as long as parehas yun nandoon sa elements, yung mga elements sa loob, okay? Parehas lang yan. O, sabi nga natin, kapag pin, pag pinag-jumble mo yan, kahit pare-parehas ng numbers na nandyan, nagkaiba yung order, magkaiba na yun na pin. Okay? Kasi ang weird naman nun. 5682 yung pin ng phone ko. Tinype nyo yung 6825, bubukas ba yun? Di ba hindi? Okay? Kasi nga, permutation siya. Pero kung combination yung pin na yun, I mean, if we are dealing with a combination, kahit 5682, yung pin ng phone ko, tinype nyo si 6825, bubukas yun. Kung combination. Kasi si combination, dead ma sa order. As long as nandun yung elements. Dahil nga permutation ng pin, ang security pin, okay, mahalaga ang order. Magkaiba ang pagkakasunod-sunod niyan, magkaiba na po. Okay? Next, dito, 4 names are drawn from the 15 members of a club for the offices of President, Vice President, Treasurer, and Secretary. In how many different ways can this be done? Letter A, 13665. Letter B, 32760. Letter C, 50625. Then letter D, 43680. Okay? So, ayan. Ngayon, una, syempre, dito alam natin permutation to, sir, kasi nakasulat permutation. Pero paano kung walang nakasulat na permutation? Ano gagamitin nyo? Permutation ba o combination? So, isipin mo, mahalaga ba dito yung order? Okay? For example, dun sa 15 members, for example, sino ba? Isip tayong pangalan. For example, si Gino, nandoon si Gino, si Nikki, si Ange, tsaka si Toto. Okay? Sila yung magiging president, vice president, secretary, at treasurer. Si Gino, Nikki, Ange, at Toto. Okay?
parehas lang ba yung set of officers, or I mean, parehas lang ba kung ang president mo ay si Gino, vice president mo ay si Nikki, treasurer mo si Ange, and secretary mo si Toto? Parehas lang ba siya kung ang magiging president naman ay si Toto, si vice president si Ange, treasurer si Nikki, then secretary si Gino? Parehas lang ba yon? Okay? Kung ang sagot nyo po ay magkaiba siya, tama po kayo. Okay? Kung sinagot nyo po ay magkaiba yon, tama po kayo. Kasi syempre nga naman, mahalaga yung mga posisyon na yan. Okay? Pag yung mga tao dyan, nagkapalit-palit ng pwesto, ibang set of officers yun. Iba yung responsibilities na gagampanan ni Gino kapag siya ay president. Iba rin kapag siya ang treasurer. Okay? Hindi sila parehas. Therefore, permutation yan. Mahalaga yung order. Kay combination kasi, okay, as long as silang apat yung nakaupo sa mga pwesto na yan, pare-parehas lang yon kay combination. Okay? So, parang dinidisregard ni combination kung ano mang posisyon yung meron kayo as long as officers kayong apat. Yun lang yung tingin. O, kayong apat, nandyan, officers kayo. Kahit mag-rumble-rumble kayo, officers pa rin kayo. That's combination. Pero kay permutation, titingnan mo. Si Gino dito sa isang set, president. Doon sa kabila, naging secretary siya. Iba yun. Ibang klaseng trabaho yung gagampanan ni Gino. So therefore, the order is important. That is permutation. Tama? So ngayon, we could use, we can have president, vice president, secretary, and treasurer. Ayusin ko lang ha. Pero, sige, sundan na natin yung problem. Treasurer and secretary. Okay? So, 4 names are drawn from the 15 members of a club. So, ito, may tanong pa ako. Walang binanggit kung pwedeng umulit. Tama? Wala rin binanggit kung bawal umulit. Yung 15 members. Pero the question is, sa isang classroom or sa isang club, okay lang ba na si president at si secretary ay isang tao? Okay lang po ba na yung president natin at yung secretary natin ay iisa? Or kunyari, si president at si treasurer, okay lang ba yon? Na iisa lang sila? For example, parehas si Gino yon. Okay lang po ba yon? Okay? Hindi. Hindi okay yan. So, ibig sabihin, this is, okay, bawal ang repetition dito. So, anong mangyayari? Ilan ulit yung options natin? We have 15 options. Ilan lang ang position? We only have 4. So, ang N natin, we have 15. Ang R natin ay 4. Tama? So, anong mangyayari dito? We have 15, 14, 13, at 12. Bakit? Kasi nga, bawal nga pong umulit. Tama? So, times na lang yan. Pwede rin nyo pong gamitin yung n factorial divided by n minus r factorial, which will be 15 factorial divided by 15 minus 4 factorial. So, magiging 15 factorial divided by 11 factorial. Okay? So, kanina na-prove naman natin, parehas lang yan. Kasi ang mangyayari dyan, we have here, ang mangyayari ay magiging 15 times 14 times 13 times 12 times 11 factorial. Tapos dahil may 11 factorial sa baba, cancel mo na lang yung dalawang 11 factorial. Matitira pa rin si 15 times 14 times 13 times 12. Okay? So, yun pa rin naman po yun. So, ngayon, ito. Yung 15 times 14 times 13 times 12, pwede nyo na po yung isolve. Okay? Pwede nyo na po yung isolve. Pero, bigyan ko lang kayo ng simpleng, shortcut dito. I mean, syempre, kung feeling nyo, manghuhula lang kayo, ganyan, or kung gusto nyo talagang makasigurado lang, kumbaga,
Example, these are the choices. 1,365, 32,760, 50,625, and 43,680. Okay? So, for example, those are the choices. 15 times 14 times 13 times 12, medyo malalaking numbers. Ako po, I would use or madali lang naman sa akin, ang gagawin ko, kasi 'di ba ang goal nga natin, mapataas yung chance na tama po yung sagot ninyo. Okay? So gusto natin 50-50 50-50 lagi yung chance na tatama kayo. Anong ginagawa ni Sir dito? Kunin ko tong mga dulo. Okay? Kunin ko tong mga dulo. 5, 4, 3, 2. 5 times 4 times 3 times 2. 5 times 4, 20. 3 times 2, 6. 20 times 6, 120. Anong meron, sir, sa 120? Ang dulo ay 0. Tama? So, dapat, ang magiging sagot ko dito, may dulo din na 0. Ano yung dalawang may dulong 0? Okay? Si 32,760 at si 43,680. Kung kayo ay manghuhula at ubos na talaga yung oras ninyo ng pagsasolve, gusto mo na lang tong hulaan. Okay? Yang dalawa lang dapat ang option ng panghuhula ninyo. Either 32,760 or 43,680. Okay? Either of the two lang. Okay? Ito po ay tinuturo ko kasi minsan, nagkakaroon din dyan ng eksakto. Dati may nakuha akong exam, meron ako na-take na exam, ginamit ko tong shortcut ko na ganito. For example, ang sagot kasi dito, pag minultiply nyo, na-multiply nyo na ba? I think na-multiply nyo naman na sa dami kong sinabi. Okay? Ang sagot dito ay 32,760. Okay? The answer is 32,760. This will be your answer. Okay? Nagkaroon dati ng exam, parang hindi mismong gantong exam yon, iba. Pero nagamit ko tong pag-multiply ng mga dulo. Okay? Ang goal lang naman kasi malaman mo yung dulong number. Okay po? Okay? For example, ito, baguhin natin siya. Hindi siya 43,680. Kunyari, 43,682. Okay? So, ay ang kailangan kong dulo ay may 0. Isa lang ang may 0. Si 32,760 lang. Kasi ang option mo, 1,365, 50,625, tapos yung letter D, for example lang, ginawa natin 43,682. So, si 32,760 lang ang may 0 sa dulo. So, doon pa lang, alam mo na siya yung sagot. Without you solving for the whole problem or for the whole numbers na mga nandyan. Okay? So, ito po, guide lang siya. Dalawa lang ang possible na mangyari pag ginawa nyo to. Either, makakarating kayo sa mas mataas na percentage na tatama kayo ng sagot, or you'll get the correct answer. Okay? Either of the two, it's a win-win situation po sa inyo sa pagtitake nyo po ng exam. Okay? Wag lang na matatapat na lahat yan may 0 sa dulo. Okay? Eh medyo ano na yon. Kapag nakita nyo naman na pare-parehas yung dulo, wag nyo nang gawin tong shortcut na to kasi it would be nonsense na po. Okay? Magiging nonsense na po kung gagawin nyo pa kasi pare-parehas na po yung dulo. Ito ay pang-check lang ng dulo. Ha? Okay po? So, next one. So, dito sa permutation, meron din po tayong tinatawag na circle permutation. So, yung circle permutation, it is usually observable when objects are arranged in a circle, like people around the table, where there is no fixed starting point. Kasi di ba sa circle, wala naman talagang fixed na starting point sa circle. Hindi mo alam kung saan yan nagsisimula, hindi mo rin alam kung saan yan magtatapos. Okay? Ano pa ang mahalaga dito? These are non-flippable. Hindi mo siya pwedeng i-flip. Kasi nga na, sige, flip mo yung table. Okay? Pwede naman, pero yun nga, hindi naman, paano yung mga nakaupo around the table, na flip mo ba? Di ba hindi rin naman. Okay? So, non-flippable siya. Kasi kung flippable, meron tayo mamaya. Okay? May ibang klase ng permutation that deals with the flippable. Okay? So, dyan. And then dito, yung clockwise and counterclockwise are distinct. Clockwise
counterclockwise or distinct. Distinct meaning magkaiba. Okay? So, ayan. So, ano bang formula na ginagamit dito? We have the permutation or the number of sample space is equal to n minus 1 factorial. Okay? Nagkaroon lang po ng minus 1 factorial. Okay? So, ayan. Burahin ko lang ito ha kasi may problem tayo sa baba. Okay? So, next. So, in how many ways can 5 DOST scholars be seated at a round table? For example, may party si DOST, inimbitahan ng mga DOST scholars niya. Okay? Sa isang table, may 5 tao na nakaupo. In how many ways kaya pwedeng paupuin yung 5 DOST scholars na yun? Okay? So, gagamitan lang natin siya ng ating formula na n minus 1 factorial. So, P is equal to 5 minus 1 factorial. That would be equal to 4 factorial. Ang 4 factorial po, that would be 4 times 3 times 2 times 1. 4 times 3, that's 12 times 2, that's 24 times 1, that's 24 pa din. So, we have 24 possible ways for those 5 DOSS scholars be seated at a round table. Okay? So, ganun lang siya. Medyo ano lang siya. Kaya-kaya nyo pa yan. Okay? I believe in you guys. So, ayan. Next one. Other problem. So, a committee of 10 people sits at a round table. If the president and secretary must always sit next to each other, how many arrangements are possible? So, dito, bukod sa, okay, ilang taong kailangan paupuin? We have 10 people. Round table, meaning circular permutation tayo or circle permutation. Nagkaroon ng additional na condition na kailangan daw si President at si Secretary laging magkatabi, hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Okay? So, siguro may mga pinipirmahang dokumento kaya kailangan lagi silang magkatabi. Okay? Wag naman natin isipin magjowa sila. Okay? So, anong gagawin natin dito? Dahil si Secretary at si President po ay laging magkatabi, we should treat them as one unit. Okay? So, si Pres and Sec, one unit. Ibig sabihin, isa lang ang bilang nila kasi lagi silang magkatabi. Okay? So, ilan na ang N mo? Ang magiging N mo na lang po ay 9. Bakit? Kasi nga, you treat your president and secretary as one unit. Instead of 10 units, you'll have 9 na lang po. So, ano na? Okay? So, we now have P is equal to, the permutation is equal to, N minus 1 factorial. That would be 9 minus 1 factorial. That would be 8 factorial. Ano ba si 8 factorial? Okay? Oh, pause the video, compute muna tayo para naman nakakapag-compute din kayo. Okay? So, that would be 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. That would be equal to okay? That would be equal to 40,320. Okay? Tama po ba? So, that would be equal to 40,320. Pero, hindi pa tayo tapos doon. Okay? Dahil you treat your president and your secretary as one unit, pwede pa rin naman silang magkapalit. Hindi naman laging si president yung una, sunod si secretary. Tama? Okay? So, pwede pa rin ang internal arrangement ni pres at secretary. So, for press, kasi, wait lang, para hindi lang parehas. Baka kasi malito kayo. Lagyan natin dito ay press. Si press and secretary, one unit siya. Pero may internal arrangement pa sila. Bakit? Hindi naman sila pwedeng, pwede naman silang magkapalit ng pwesto, tama? For example, dun sa isa, una si president, pangalawa si secretary. Sa kabila, si secretary naman yung una, pangalawa si president. Okay? So, pwedeng dalawa sila, di ba? Dalawa.
So, una, ang option mo, si President at Secretary, pag naupo na yung isa, mababawasan na, yung isa na lang yung option mo. So, 2 times 1, that would be 2. Okay? So, sa internal arrangement ni President and Secretary, may dalawang permutation. Doon sa pagkakaayos, okay, nung 9 na tao, dahil trinit mo nga as 1, si President at si Secretary, meron tayong 40,320. You have to multiply that. So, 40,320 times 2, that would give you, okay, 80,640, which is this answer. Okay? Sir, kailangan po ba na talagang na talaga po bang magkasama sila? Yun po yun nandun sa problem. Okay? Kapag sinabi na kailangan magkadikit yung dalawang tao, or kahit tatlong tao pa yan, na lagi silang yung magkakatabi, you first treat them as one unit. Then afterward, you get the internal arrangement dun sa dalawa o tatlo na yon. Kasi pwede naman na magkakatabi sila pero magkakaiba ng formation. Okay? Doon nangyari yung 2 times 1 na naging 2. Kaya minultiply pa natin siya dun sa buong grupo. Okay po? So, ayan lang naman yon. Next one. Oh. At a dinner party, 4 men and 4 women are to be seated at a round table. In how many ways can they seat if the men and women must alternate? So, kailangan alternating ang babae at lalaki. Hindi sila pwedeng magkakatabi. Okay? Anong gagawin natin dito? So, kung dito sa round table, the positions are relative. Kasi relative siya, meaning, kapag babae na yung nakaupo, ang susunod dapat lalaki, hindi pwedeng babae. Okay? Kaya siya tinawag na relative. So, to create, kailangan mag-create tayo ng starting point dito. So, pili tayo ng sino ba yung magsisimulang umupo. Kasi siya yung magiging basehan kung sino yung susunod na uupo pa. Okay? So, let's say, lalaki, yung napili nating unang uupo. Okay? Because all seats are identical until someone sits down, there is only one way para gawin ito. Yun ay yung i-fix nga natin yung isang lalaki na yon. So ngayon, dahil naka-fix na yung isang lalaki, it now behaves as a straight line na. Okay? So para na siya naging straight line kasi ang una mong uupo ay men. Yung men na yun ay siya yung 4. Tama? Meron ka pang, dahil 8 sila, dahil may isa nang nakaupo, meron ka pang 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So now, ayan na siya. So ngayon, ano nang gagawin natin? So we arrange the remaining men. Okay? So dahil nga kailangan alternating sila, kailangan na nating i-arrange pa yung iba pang lalaki. So dito, yung sunod na lalaki, ito si 3. Ito yung sunod na lalaki, ito si 2. Ito yung sunod na lalaki, ito si 1. Tama? So, ayan siya. So, naka-designate na tayo ng lahat ng upuan. Okay? So, ayan siya. So, ayan na yung magiging itsura niyan. Okay? Pero dahil we are dealing with circular permutation, so, anong gagawin natin doon? So, we'll have, for the men, we'll have 4 minus 1 permutation, factorial rather. So, that would be equal to 3 factorial. Okay? So, ang 3 factorial po, that's 3 times 2 times 1, that is be equal to 6. Okay? Next, ang sunod naman nating aayusan na yung sunod yung mga babae. Na kailangan din po, okay? Na kailangan din po ay nakaupo na doon sa ay iuupo na natin siya doon sa the rest. So, sa lalaki, tayo po ay nag-circular permutation. Kasi, bakit tayo nag-circular permutation sa lalaki? Kasi nagsimula po tayo sa lalaki dito. Okay, we start with men here. So, yun po, kaya po tayo nag-minus 1 doon sa permutation ng lalaki. Doon sa babae, hindi na tayo magma-minus 1 kasi we treat it as
if we are doing a linear permutation na kasi nakaline na lang si babae. Sunod-sunod na lang po yan. Okay? Once again, bakit kay lalaki gumamit tayo ng formula ng circular permutation na n-1 factorial? Kasi po, kay men tayo nagsimula. Siya yung nagbuo ng starting point. Siya yung nagdetermine na kung sino yung mauuna. Then, kay babae, bakit tayo hindi nagagamit ng n-1 factorial na formula? Kasi po, dahil nasimulan na ng lalaki, si babae po ay tuloy-tuloy na lang na parang isang linya. So, ang gagamitin natin kay babae ay 4 factorial. So, ang 4 factorial po ay 4 times 3 times 2 times 1. That would be 24 as the answer. Ngayon, ano na ang meron kay 6 factorial at kay kay 6 at kay 24? So, kay 6 at kay 24 po, i-multiply na lang po natin yan. So, 24 times 6, that would be 144 ways. Okay? 144 ways po ang meron tayo para po paupuin yung 4 na lalaki at 4 na babae na yan around a table. Okay? So, ayan. Nagkaroon lang na po tayo ng medyo mas komplikadong problema dahil po kailangan they are alternate. Okay? Kung wala namang sinabi na alternate or hindi, mas madali po yan. Okay? So, mag-n-1 factorial lang tayo and then deadma kung lalaki o babae yung nakaupo. Okay po? So, we treat them equally na kung walang condition na dapat alternate. Okay? Dahil dito may condition lang, mas kailangan po natin siya na gamitan ng circular permutation po. Dun sa dun sa nagsimula. Once again kapag alternate, kung kanino nagsimula, dun lang tayo gagamit ng circular permutation. Then, dun sa kabila, okay, for example, pwede rin naman yan, women muna yung gamitin nyo. So, ganun lang din naman dahil equal naman si babae at si lalaki, parehas namang 4 yan. So, ganun pa rin ang magiging sagot. At ganun naman din po yung magiging solution natin. Next one, next permutation, ring permutation. So, dito naman, kay ring permutation, they are very different compared to circle or circular permutation. Kasi kay ring permutation po, dito you treat objects like beads sa necklace or keys sa ring. Okay? So, di ba? Ayan, na kung saan yung mga beads na yon or yung mga rings na yon can be flipped over. So, meaning, si clockwise and si counterclockwise are considered the same. Kasi pwede mo siyang i-flip. Okay? Compared kay circular permutation or circle permutation, hindi mo siya pwedeng i-flip. Okay po, yun po yung main difference nila. Kaya po, mapapansin ninyo sa formula po ng ring permutation, para siyang circle permutation, na divide lang po siya by 2. Bakit siya din-divide by 2? Kasi di ba kay circle permutation, yung counterclockwise at clockwise, magkaiba yon. Pero kay ring permutation, they take clockwise and counterclockwise arrangement as identical. So, ibig sabihin, you have to divide kung ano man yung nakuha mo kay circle permutation, divide mo siya by 2 kasi nga, flippable si ring permutation. Okay po? So, yun yung main difference silang dalawa. So, ngayon, let's have this example. So, a DOS scholar is organizing her laboratory locker. She has 6 unique keys for different equipment. Meron siyang microscope, centrifuge, computer, 2 storage cabinets, and main door. Okay? Yan yung mga susi na meron para dyan sa 6 na yan. She wants to place all 6 keys on circular key ring. O, ayan binanggit. Circular key ring. Okay? Nandyan yung word na ring. How many distinct ways can she arrange these keys? So, dahil gumamit siya ng keys at ng ring, so we have permutation is equal to n-1 factorial divided by 2. So, dahil 6 yan, we have 6 minus 1 factorial divided by 2. That would be equal to, okay? That would be equal to 5 times
4 times 3 times 2 times 1 divided by 2. Yung 2, cancel mo na lang para wala na tayong i-divide. So, 5 times 4, that is 20 times 3, that is 60 times 1, that is 60. So, there are 60 distinct ways kung paano i-arrange ng DOS Scholar na yon yung kanyang 6 unique keys para doon sa different equipments na meron. Okay? So, ayan. Si circular or sa circle permutation at sa ring permutation naman, kailangan mo lang i-identify ng maayos kung flippable or hindi. Okay? Yun lang naman kasi talaga yung magde-determine. Okay? Yun lang yung magde-determine kung ring ba siya or circle. Okay? So, ayan. Usually naman, doon sa ring permutation, may kita mo talaga yung word na ring. Okay? Or yung mga beads, bracelets, ganyan. Okay? Next one. Dito. A necklace is to be made using 6 distinct gems. So, necklace siya. Meaning, pwedeng i-flip. Tama? So, that is a ring permutation. If two particular gems, ruby and diamond, must always be placed next to each other, how many different necklaces can be formed? So, katulad nung kay President and Vice President kanina, si ruby and diamond as one unit ulit. So, ang magiging n na lang natin ay 5. Tama? So, ayan. So, ngayon, anong gagawin natin? The thing that we have to do is to solve first for the ring permutation. Okay? So, ngayon, anong mangyayari? We have first, dahil ito po ay, di ba sabi kanina ang idea, kay difference ng circle permutation and ng ring permutation, dinidivide lang by 2 si ring permutation. So, we can first use the circle permutation. Okay? O, gamit muna tayo ng circle permutation. That would be 5 minus 1 factorial. So, that would be equal to 4 factorial. Ang 4 factorial, sabi natin kanina, that would be 4 times 3, that's 12 times 2, that's 24. Okay? Ito muna yan. Next, katulad ng ginawa natin kay President at kay Secretary kanina, you have your internal arrangement kay ruby and diamond. So, that would be 2 times 1. Okay, kasi una, kunyari, for example, si ruby yung nauna, so, dalawa yung choices, ruby and diamond. So, kung nandun na si ruby, ang susunod, isa na lang, si diamond na lang. So, ganun din, pagkabilang, nauna si diamond, dalawa mo na yung pinagpilian mo, diamond and ruby, napili mo si diamond. Then, ang susunod, si ruby na. So, kaya 1 na lang yung susunod. So, 2 times 1, that is 2. So, we have 24 times 2. Ayan, multiply mo dyan. So, 24 times 2, that would be 48. Tama? Then, dahil we are dealing with ring permutation, meron tayong 48 divided by 2, that is 24. Okay? Okay, once again ha. Bakit ko po ginawa munang nag-divide muna tayo, nag-divide tayo, okay, ng 2. Kasi po, we're dealing with the ring permutation. Actually, pwede naman, ang gawin nyo, pwede naman dito, dun sa ginamit ko muna kasi, di ba, circle permutation. O sige, para consistent tayo. Kasi kami ganun namin siya gawin. Pero sige, for the consistency of all, okay, burahin natin to. Dito kay, sa una pa lang, dun sa 5 units, gawin na natin siyang pang ring permutation. So, di ba 5 minus 1 factorial divided by 2 yan? So, magkakaroon tayo ng 4 times 3 times 2 times 1 divided by 2. So, cancel mo yung 2. 4 times 3, that's 12 times 1, 12 pa din. Okay? 12. Tapos yung internal arrangement ni Ruby tsaka ni Diamond, 2 times 1, that's 2. So, 12 times 2, that would be equal to 24 pa rin naman. The same lang po yan. Okay? So, wala naman tayong masyadong problema dyan kung anong unahin nyo. Okay po? So, next one.
Okay? So, for our next one, we'll have sorry, wait lang. Bakit ganon? Parang nag-jump. Okay. So, ayan. So, ngayon, punta na tayo kay permutation with repeated elements. To, madalas din po itong lumalabas sa mga exams. Okay? So, sometimes a set of objects containing elements that are identical. Okay? Arranging them as if they were all distinct would overcount the actual number of unique arrangements. If n objects are to be arranged where one element repeats a times, another repeats b times, a times, and b times, and so on, the number of distinct arrangements is, so magganto na lang daw po yung mangyayari. So magkakaroon tayo ng permutation is equal to n factorial divided by the quantity of a factorial times b factorial times c factorial and so on. Okay? Let's have an example. Example, how many distinct ways can the letters of the word statistics be arranged? Okay? Bilangin natin ilan ba tong total letters natin? S, T, A, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letters yan. So, N is equal to 10. Okay? Pero, mapapansin, may mga repeating tayo. Si S, nag-repeat ng 3 times. Then, si T, meron ding 3 times. Okay po? Next, si I. Si I ay nag-repeat ng 2 times. Next, sino pa nag-repeat? Si A. Si A ay... Si A tsaka si C hindi nag-repeat. Tama? Okay? So, ayan lang. Tatlo lang yung may repeating. Si S, tatlo. Si T, tatlo. Si I, dalawa. Si A and si C, isa lang. Okay? Wala silang repeating. So, if you will use the formula, n factorial divided by yung mga repeating. Okay? So, kunyari, a factorial times b factorial times c factorial and so on. Okay? So, n factorial, that's 10 factorial. Next, 3 factorial times 3 factorial times 2 factorial. Kasi ito lang yung may mga repetition. Kung ilalagay pa kasi natin yung kay A tsaka yung kay C, ano ba magiging tsura nun? 1 factorial lang naman yon times 1 factorial. Kung isasama natin lahat ng letter, wala naman pong problema. Pero di ba ang 1 factorial po ay 1 lang din naman. So 1 times 1, 1 lang din naman. Wala namang magbabago. So wag na natin include si 1. Dead mahina muna natin yan. So ngayon, anong meron dito? So, meron tayong, kay 10 factorial, meron niyang 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5. Parang hindi na naman siya kakasya. Ayusin ko lang po ha, para maayos natin. Parang low quality yung pamburang dala ko. Ba't ang bagal mabura? Joke lang. Ayan. So, dito, lagay natin siya. For example, we have here 10 factorial divided by 3 factorial times 3 factorial times, wait lang, ang gulo ko magsulat, sorry. 3 factorial times 3 factorial times 2 factorial. So, ang lalabas dito, we have 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 factorial. Bakit hindi ko na sinulat ng buo? 3 factorial kasi di ba ang 3 factorial that's 3 times 2 times 1. Okay? So, divided by 3 factorial times 3 factorial times 2 factorial. So, para si 3 factorial, cancel ko na lang. Cancel ko din to. Okay? Ang 3 factorial, that's 3 times 2 times 1. So, 3 times 2, that's 6 times 1, that's 6 pa rin. So, si 3 factorial, pwede kong cancel dito kay 6. Si 2 factorial, that's 2. So, si 4, pwede kong gawing 2 na lang. Dahil kinanswer ko si 2 factorial doon. So, ano magiging sagot?
So now, meron tayong 10 times 9 times 8 times 7. Si 6 na wala na. Si times 5 times 2 na lang yung natitira. Okay? So 10 times 9 times 8 times 7 times 5 times 2, that would give us 50,400. That is our permutation for this one. That's the number of distinct ways na pwedeng isulat si statistics. Okay po? Let's have another example. Another example, paano naman pag yung word na algebra? So, algebra has 7 letters. A, L, G, E, B, E, B, R, A. Okay, that's 7. Sino yung mga may umulit? Ang umulit lang dito ay si A. Ilang beses umulit si A? 2 times. The rest, tigi-isa lang. Okay, tama? So, meron tayong P is equal to 7 factorial divided by 2 factorial. So, meron tayong 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 factorial divided by 2 factorial. Cancel, cancel. So, meron tayong 7. Okay, meron tayong 7 times 6 times 5 times 4 times 3. That would give us 2,520. Okay po? So, ayan po siya. I hope you get it. Yan. Once again ha, kung nabibilisan kay sir, kung gusto nyo i-double check kung tama ba yung sagot ni sir, you may pause the video first. Okay? Pause lang kayo ng video dyan. Tapos, okay na yan. Solve na kayo dyan. Okay? Para naman, kung nabibilisan kayo sa akin, okay? Once again, napaalala lang natin, as much as possible, you refrain from using your calculators sa pagsasolve po ng mga problema para naman po mas maayos tayo. Okay? Last one for the repeated elements. Ito, paborito to. Itong Mississippi. Okay? Ilang arrangements daw po ang pwedeng mangyari with Mississippi. So, identify muna natin ilang letters si Mississippi. M, I, S, S, I, S, S, I, P, P, I. So, that is N is equal to 11. Ilan ang umulit? Si M, isa lang yan. Si I, umulit ng 4 times. Okay? Si S, umulit din yan ng 4 times. Then, si P, umulit yan ng 2 times. So, we have permutation is equal to 11 factorial divided by 4 factorial. Okay? Times 4 factorial times 2 factorial. Okay? So, meron tayong So, meron tayo ditong 11 times 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 factorial. Okay? So, 4 factorial times 4 factorial times 2 factorial. So, 4 factorial, yung una, cancel mo na dun sa dalawang 4 factorial dyan. Then, ano ba pwede natin gawin? Yung 2 factorial, ibawas natin kay 10. So, si 10 magiging 5 na lang. Okay? Sino pa? Ang 4 factorial, that is 4 times 3 times 2. Tama? Times 1. Okay? So, pwede nating bawasan si 6. Kasi 3 times 2, that's 6. Then, yung 4, kunin natin kay 8. Ito, magiging 2 na lang. Okay? So, maka-cancel na rin to nasa baba. So, anong matitira na lang po? So, we have 11 times 2. Times 5 rather. 11 times 5 times 9 times 2 times 7. Then, times 5. So, the answer would be, once again sino na lang natira? Si 11. Pangit. Palitan natin yung kulay. Para kunwari aesthetic. So, natira si 11, si 5,
C9, C2, C7, and C5. C11, C5, C9, C2, C7, at C5. That would be equal to 34,650. Okay? Sir, kailangan po ba mag-cancel tayo ng mag-cancel? Pwede po bang isolve na lang namin? Okay lang naman na isolve nyo. Okay? Pero yan lang, kapag isa-solve nyo siya, kailangan nyo lang siyang bilisan kasi malaki-laking number yan. Okay? So, kasi yung 11 factorial, ilan ba sa 11 factorial? 11 factorial is 39,916,800. Then, si 4 factorial times 4 factorial times 2 factorial, that's 1,152. So, yon. Baka mahirapan kayong mag-divide. So, ang pwede natin gawin, itong pagka-cancel. You have to really be mindful of sa pagka-cancel lang. So, for example, ayan, bakit yung 10 na-cancel, naging 5 na lang? Kasi, dinivide natin siya by 2, yung galing sa 2 factorial. Bakit si 8 naging 2 na lang? Kasi dun sa 4 factorial na isa. Bakit si 6 na-cancel? Dun sa isang 4 factorial, yung 3 times 2, yun yung 6. Okay? Kaya ako nag-cancel na nag-cancel. You just really have to be mindful sa pagka-cancel po. Kasi once again, as much as possible, kailangan natin pabilisin yung pagsasolve po ninyo. Mas madaling mag-solve ng mga small numbers compared sa larger numbers. Kasi kung katulad kanina, ilan yun? Nasa million yung 11 factorial. So, ayun. Kung nasa million yun, tapos i-divide mo by 1,152, malaki-laki po. Mahihirapan tayo. Okay? So, next, for the combination naman, so in permutation, order is important, pero maraming problem kasi na kung saan yung orders of selection hindi na siya importante, nakasentro lang siya doon sa mga objects inside. Okay? So, the number C is denoted by NR. So, ayan. So, dito, mapapansin nyo, halos pares lang naman sila ng formula ng permutation at combination. Pagkakaiba lang yung R dito sa labas. Yung R factorial sa labas. Okay? So, that one is the only